Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong full moon, January 2025. Marami tayong card, kaya let's begin. Nashuffle ko na yan. Para sa'yo, Pisces, full moon, okay, we have the Guardian. You are guided, no? You and your fam or your loved ones are safe and spiritually protected. And we have the Malicious, okay. Sabihin ko ha. Ibaksak na natin yan, ate. Okay. Okay, Pisces. Nandito pa sa pagkakaroon ng bubot, no? Okay. Sa nakita ko sa'yo dito is parang you have a desire for something, no? Sa nakita ko dito, you have a desire for something na maaring hindi makakagood para sa'yo. May mga, either there's a competition, o kaya may mga gusto kang panindigan, o may mga gusto kang aksyonan na maaring ikapahamak mo ito. Kasi this is a poison and we have also the accident, no? So nakita, mag-ingat ka kung ano man itong gusto mong gawin na isang sitwasyon sa buhay mo, pag-ingatan mo. Kasi maaring ito is maging kapahamakan mo, no? Anything, sa relasyon man yan, sa career, sa negosyo, investment, yung mga desire mo actually, yung mga gusto mong panindigan o aksyonan, no? Anything. And then sa nakikita ko rin dito, maaari may mga nangyari sa buhay mo na nawalan ka ng pag-asa in the past, maybe, no? May mga sitwasyon, either to a relationship, or to your work, or sa mga sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, no? Andito rin yung sitwasyon na maaring naging matyaga ka at nag-focus ka doon sa sitwasyon na yon, pero hindi mo nakita yung magandang resulta, or mangyayari pa lang sa iba ha, or nangyari na sa iba. Ito ang sinasabi ko. Maaring nandun ka sa sitwasyon na maaring hindi mo makikita yung magandang resulta, o yung hindi mo makikita yung liwanag, no? Na hindi siya magiging good, kumbaga. Walang growth, kumbaga, no? Sa nakita ko ito, wala siyang growth. Yung mga pangyayari o sitwasyon, o either tao, or mga pangyayari, relasyon man yan, kung ano man yan, no? Na hindi siya magiging very good situation sa nakita ko dito, na kailangan wag mo nang ulitin. If ever na nangyari na yon, wag mo nang ulitin. If ever na mangyayari pa lang yon, is this is a time muna na kailangan mo mag-ingat, no? Sa nakita ko dito. And then nandito rin yung sitwasyon na maaring ikaw, you need, or maaring ginagawa mo na maaring inihiwalay mo yung sarili mo or you need sa mga tao na hindi nagmamatch sa'yo. Tao man yan, sitwasyon man yan, o mga pangyayari. No? Maring nakaraan, mga mangyayari pa lang, o mga tinatahak mo ngayong sitwasyon. And sinasabi rin dito, we have the unfolding kasi, ibig sabihin, is pagiging bubot. No? Kung ano yung mga bagay na itong gusto mo, dinidesire, or you want to take it action for something na maaring sinasabi ko sa'yo na maaring ikapahamak mo kasi this is a poison, maaring this is not the time, sinasabi dito, no? Kumbaga, access to a greater prosperity is a opening up for you. Slowly pa to. Hindi pa siya na bumubuka. No, you are growing as you learn more and keep expanding, di ba? Habang tumatagal because you have the long journey, di ba? Habang tumatagal ito, is marami kang matututunan na isang experience na maaring yun din ang ipagkawagian mo at the end. No? Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. It's time to transform. We have the butterfly din kasi. It's transformation, no? Sinasabi dito, siguro iba sa inyo, may mga temporary job or mga temporary things o situation o actions na you want na gawin na maaring it's a fun to work o mga gusto mo, kinahihiligan mo, ganyan. Maaring iba sa inyo is may mga movement o may mga gagawin talaga kayo. Maaring you are the art, no? And may mga, kumbaga, may mga sudden change, no? Ako nakikita dito na maaaring dun ka mag-expand, pero this is a short-term loan. Kumbaga,
Hindi mo dito, short term siya, ito rin short term, di ba? Kaya sinasabi to na this position is a temporary. Diba? Na maaring hindi pa siya ganun talaga kasi ibibigay sa'yo ni universe kasi unfolding pa siya. Sa nakita ko, you will find something that even more fulfilling and prosperous para sa'yo. Maghanap ka. Hanapin mo isang sitwasyon na talagang para sa'yo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon talaga na may mga unresolved situation. Ako nakikita dito na this is a time to start to create in a new you. And nagkakaroon dito ng lack of honesty, maaring ikaw, o sa situation, o sa tao, o sa mga pangyayari. No? Sa nakita ko ito, may mga unresolved emotional issue or lack of honesty na maaring na ikakalabasan distance ng isang tao. Yan, maaring lumayo o ikaw ang lalayo, no? Na maaring may mga mangyaring ganun. Na isang sitwasyon na iyon ang ikakalayo mo. Halimbawa, ito. Diba? Kung ano man sitwasyon na, maaring yun yung, well, kung kinakailangan mag-learn, diba? Kung ikaka-learn mo naman, why not, diba? May mga darating na challenge para sa'yo. Dito, no? Sa nakita ko dito. Tandaan mo na, kung titignan mo ito, we have the light bulb, diba? We have the new job, creative work, entrepreneur. Maaring yan yung mga sitwasyon mo. And so, when it comes to creative job, sinasabi rin dito na it's time to create in a new. Kumbaga, pagiging bubot pa, ibig sabihin, hindi mauna. Kapag napilit kasi sa napilit siya na hindi pa siya totally hinog, hindi siya magiging maganda yung kalalabasan niya, di ba? Yung outcome. No? Kaya medyo pag-isipan mo, the light bulb is thinking mo muna siya sa mga magkaroon ka na muna ng mga bagong situation. Bago itong sitwasyon na ito. Ganyan. Siguro iba sa inyo, nakakaisip na kayo ng mga idea na mga gusto nyo gawin. Sa relasyon man yan, sa trabaho, sa career, sa family mo, sa friend mo man yan. Basta kung saang aspeto ng buhay mo to, no? Tandaan mo, mag-ingat ka palagi. No? Halimbawa, sa relasyon, kakikilala mo pa lang, pero hindi mo pa siya talaga totally nakikilala, di ba? Kumbaga, eto pa lang yun eh. Kumbaga, knowing each other pa lang kayo, ganyan. Di ba? Maring in the past, nakita mo na hindi nag-work out yung trabaho mo o yung karelasyon mo na yun, di ba? Pero ngayon, may nakilala ka, halimbawa. Pero huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin yung sarili mo. It's time to slow. Slowly lang. Slowly. Para hindi mangyari yung dati. No? O kaya may mga gagawin kang i-desire mo o take action. Kailangan mo, huwag mong ipilit yung sarili mo kung wala kang idea or you are not, hindi ka pa pwede dun sa sitwasyon na yun. Ganyan. Sa career man yan, investment man yan, sa mga gagawin mong action and yung desires na gusto mong panindigan. Maaring doon sa competition, ganyan, na sasalihan ka, ano yung mga ganun. Na kailangan mo talaga magkaroon ng patience and slowly. No? So, nakita ko dito. Tingnan natin. Ay, namatay yung ano natin. Ano? Ay, tapos na pala iPad. Ay, anak ko. Ba? Tingnan natin, Pisces. Pag-isipan mo maigi. Kasi tandaan mo na sa sayo na may decision na yun. Tama, we have the unfulfilled, oh. Diba? Not the right career for you. Yung hindi naaayon sa'yo, pwede mong ikalos. Ingat lang din. Kasi may mga misfortune, no? Misfortune. Ingat kayo, ha? Misfortune, hindi lang lahat yan. Halimbawa, sa pera din. Ganyan. Sa pera, sa career, sa relationship, sa mga dinidesire o a-actionan mo this time. Mag-ingat ka pa rin. Tandaan mo. It's only a payo, ha? Sa love life man yan. Kung ano man sitwasyon niya. Ingat-ingat. Ay, ano ba yan? The Seven of Cups. Para kay Pisces po. The Devil! Oh my God. It's not good pa, no? Kung yung mga actionan kayo. With the King of Cups. Okay, so nakita ko sa'yo dito is may mga sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin mo. How to make a beginning, ganyan.
May mga sitwasyon na nawawala ka sa plano o nawawala ka sa alignment. Ganyan. May mga sitwasyon na maaring iba sa inyo is maiksi ang pasensya. No? Ito na yung desire. No? Ito na yung mga desireness natin. Nyo na kailangan yung pag-isipan. No? Huwag niyong madiliin. Kasi ang nakikita ko dito, maiksi ang pasensya dito. No? Ingat lang din. You need to trust more to your intuition to make a decisions right. Be patient to make a choices right. Na-aching ako. sorry. Parang mali ilong ko. You need to take care of yourself, no? Kailangan mo ngayon, kung kinakailangan mo humingi ng advice, humingi ka ng advice. No? Vice versa tayo ha. Maaring ikaw ito or maaring vice versa. Maaring kaibigan mo, maaring kapatid mo, maaring karelasyon mo. Ganyan na. Ganyan. And then, nandito yung sitwasyon na maaring nagkakaroon ka ng frustration. O may mga frustration na darating. O napufrustrate ka na sa isang sitwasyon na you are stuck. No? Kasi hindi ka makapag-desisyon at hindi ka makapili. No? Mag-ingat ka when it comes to choices talaga. No? Maaring may bagong tao na or may mga bago kang gagawin this time na hindi magiging good para sa'yo to decide kapag hindi ka naging patient doon. May mga maaring makakaramdam din sa inyo na iba sa inyo makakaramdam na medyo tatamarin kayo, ganyan. Maaring may mga hinihintay kayo na isang resulta or reward or money or investment man yan or something na mga hinihintay nyo na resulta na maaring hindi pa iyon darating sa inyo this time. Nagkakaroon ng delay to make a new beginning or to start things. Sa nakikita ko dito, kasi naguguluhan pa kayo, pero humingi kayo ng payo as long as maaari. Ingat ka when it comes to a devil. Okay, ibig sabihin yung iba sa inyo is kung kayo is pag-isipan nyo maigi lahat ng gagawin nyo ha. Maaring iba sa inyo is kakaroon na kayo na mga gusto nyong gawin. Kung you have an idea na gusto mong mag-start o may mga gusto ka, o mga na gusto mong gawin, pero pag-isipan mo daw maigi. Ito. Iba naman sa inyo is parang dito kasi sitwasyon na maring may nakakausap ka na mga bagong tao, either a love, kasi andito rin si Devil. Yan, maring there's a new love, pero may mga sitwasyon pa rin na hindi mo nakakalimutan pa sa ngayon. O kaya may mga naguguluhan ka pa dito sa sitwasyon na to. Basta when it comes to choices, huwag ka magmadali ha. Na maaring pinag-iisipan mo muna kung karapat-dapat pa o dapat ba nagawin ko to o dapat ba talaga ito para sa akin, mga ganyan. Nagsisiyasat ka o naghahanap ka ng katotohanan dito sa sitwasyon na to, no? Sa nakikita ko dito. Kung this a new person, pag-isipan mo talaga maigi. Kung ito yung situation na tingnan ko nga para mas masigurado ko. Hermit. And then, kasi may mga tension na actually hindi pa tapos para sa siyo, no? Okay. May mga pressure, ako nakikita sa'yo, no? Kasi hindi yung magulo yung isip mo, no? Sa nakita ko dito, parang may mga gusto kang i-let go sa buhay mo kasi gusto mo na mag-umpisa ng bago o bagong sitwasyon sa buhay mo. Pero, ang nakikita ko sa'yo, it's more on sadness and pressure, no? Nagkakaroon ka ng pressure dito sa sitwasyon mo, naguguluhan ka. Parang nakikita ko nga na you're stuck.
Parang may mga gusto ka namang gawin pero hindi mo pa siya magawa sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng limitation when it comes sa'yo. Medyo weak yung energy mo sa akin sa ngayon, no? Medyo weak siya. May mga biglaang mangyayari. Sabihin ko sa'yo, the advice. Trust more to your intuition. So, nakita ko to. Kailangan mo ngayon mag-start ng new mental health this time. Let go. You must let go something in your life to make a new beginning in yourself. Love more yourself. You need to accept yung mga bagay na naging hard para sa'yo. Mag-ingat kayo sa money nyo ha. May money problem ako nakikita. Huwag kang ma-pressure. Kailangan mong maintindihan yung mga bagay-bagay na kaya nangyari yon or mangyayari yung sitwasyon. Kasi it's destined. No? So nakita ko dito. And then, huwag kang magkaroon ng limitation when it comes to yourself. And may mga sitwasyon kasi na maaring hindi ka talaga totally makapag-decide, ganyan, sa nakita ko dito, or hindi mo talaga ma-accept yung sitwasyon na yun. O hindi ka talaga makapili pa sa ngayon sa bagay na gusto mong gawin this time. Kasi sa tingin ko, hindi ka pa makapag-new beginning eh. Ayan o. Parang naguguluhan ka pa. Nakikita ko dito. Maring nagkakaroon ka ng choices in life, nai-stuck ka pa sa ngayon. Halimbawa, sa trabaho mo, nai-stuck ka. Parang hindi ka na, kumbaga, hindi ka na dun masaya. Ganyan. Parang napipigilan ka. Parang may mga bawal, may mga limitation, ganyan. May mga nambubuli sa'yo, or may mga hindi na pagkakaintindihan, ganyan. Nagkakaroon ng sadness. It's more on sadness, ako nakikita sa'yo dito. O kaya sa relasyon, ganyan. O kaya sa asawa mo, sa karelasyon mo. Iba dito, maaring kayo, same sex, no? O kaya hindi kayo pwedeng ikasal, na maaring isa sa inyo is kasal na. O kaya yung tao yun, kung single man siya, hindi kanya papakasalan. No, maaring iba dito is they left you out in the cold, na iniwan ka lang sa ere, ganyan. May isang bagay sa buhay mo na gusto mong alisan, pero na napipressure ka doon. Tingnan natin. Ooh! Bakit kaya may tao dito na iba yung nais? Okay. Someone needed you. I need you daw. I need you, sabi niya. I need your money. I need your... Iba. May tao dito may tao dito na iba yung pakay niya sa'yo. And then also, sa iba naman sa inyo is, andito talaga yung isang sitwasyon na malungkot, ganyan. Nagkakaroon. May taong na-insecure, may tao na insecure, may tao na nagiging moody, o may tao rin na very dramatic, no, sa nakita ko. Yan. And, nandito yung sitwasyon na, bakit parang may tao na hindi nagpo-protect? No. Ay, pinupuan mo kaya? Buluga. May pupuan na siya. Ulit na kayo, no? May tao na there's no protection or not protected. Ako nakikita ito. Kaya, kung there's this relationship, kailangan mo protektahin sarili mo, no? Ito kasi yung tao na there's no plan. Parang, kung relasyon to ha, ito yung tao na wala siyang pakialam kung anong mangyari sa'yo at the end. Hindi niya iti-take responsible yung yung mangyari sa inyong dalawa. No? Kung sa ito naman is ano ba to, nakahulog-hulog naman yung baraha ko. Kung ito naman is sa ibang bagay, halimbawa sa work mo, ay, naku. Halimbawa, ito naman yung sa work mo, no? Sa nakita ko dito. Andito ka na lang sa sitwasyon mo na medyo nagtsatsaga ka na lang. No, oo. Halagiging masyado ka emotional kasi may mga gusto kang gawin pero hindi mo kayang gawin.
May mga gusto kang naisin pero hindi mo makayang gawin. Kasi you're stuck. Actually, you're stuck in a toxic situation. Ganyan. Nagkakaroon sa'yo ng nagiging weak. Sabi ko nga sa'yo di ba? Nagiging weak ka na panghinaan ka ng lakas ng loob. This time, sa nakita ko dito, to pursue yung mga wish come true mo o yung mga you want to fulfill something in your life. Medyo weak yung energy mo sa akin. Sa nakita ko dito. Yung mga sitwasyon na hindi magiging, sa iba dito is hindi magiging good. This is not good energy. Kung dito pa lang, hindi na good eh. Ito rin, hindi na good. Iba sa inyo, nagkakaroon na ng chronic fatigue, no? Maaring sa work, maaring sa mga iniisip-isip nyo, ganyan. Maaring sa sobrang emotional nyo, maaring sa sobrang needed nyo ng something, o sa tao na yun, o sa sitwasyon, o sa trabaho mo, o sa anong sitwasyon o aspeto ng buhay mo, ganun, no? Maaring nagkakaroon na kayo ng ganun situation na you need to release and make a new beginning. We have the Fool. May mga codependency, ano, ako nakikita. Ay, the Three of Swords. And we have the Six of Wands. Okay. Yung iba sa inyo, yes, maaari nagkaroon ng mga separation, ako nakikita, o nandito kasi sitwasyon mo na medyo nai-stress ka na, no? Nandito kasi sitwasyon mo na sobrang ang daming tumatakbong questions sa utak mo. You're feeling stuck, sabi ko naman always nagkakaroon ng mga dissatisfaction, iba sa inyo makakaramdam kayo ng pagka-boring, ganyan. Nandito sitwasyon na hindi mo maintindihan o nalilito ka, may mga sitwasyon na you're in a pain situation. Maaari nagkakaroon ng depression, sa iba, kuhanin mo lang yung sa'yo dito, maaari hindi ka masaya, nalilito ka, wala nagkakaroon ng pagkakasundo sa iba, no? Nandito rin yung sitwasyon na you want to follow your heart and maaaring gusto mong solusyonan yung mga bagay-bagay na to, pero you're in a pain situation. May mga unfulfillment situation. May mga gusto ka ma-achieve na maaaring nag-unfulfill, hindi natupad. Ako nakita. Iba dito is maaaring nagkakaroon or magkakaroon kayo ng disappointment sa mga gusto nyong gawin this time. No? Magkakaroon ng unexpected of low emotion o nangyayari na sa iba. Maring iba dito is hindi mo alam paano mag-umpisa muli o hindi mo alam maaring nagkaroon sa iba is nagkaroon rejection. And then this time is you're in a painful situation at parang hindi mo alam paano mag-umpisa muli sa iba, no? Sa iba naman is maaaring nagkakaroon ng conflict, malaki man o maliit yan. Sa nakita ko dito, kasamaan mo man to sa trabaho o sa karelasyon mo, no? Sa nakita ko ito. Maaaring sa paligid mo, ganyan. Okay. It's up to you to make it happen. If you want to fulfill, keep moving to reach your goal. Chase your dreams. Sa nakita ko dito. Kasi also we have the Ace of diba? Kung talaga gusto mo talaga maging stable in your life, nasa sayo. This is a breakthrough to change your destiny. Sa nakita ko to. Pero, kailangan mo pag-isipang maigi. Okay? Huwag kang agad-agad papasok sa isang sitwasyon na you are not very sure. No? Sa nakita ko dito. Kasi, tandaan mo, we have the devil dito. Ingat lang din. May mga tao na iririmove sa'yo, no? Or magkakaroon na kanya-kanyang destiny. O, diba? Lumabas na naman siya. Okay, nagkakaroon ng mga frustration kasi may mga gusto kang gawin sa buhay mo. Pero, hindi mo magawa. Nasa sa'yo talaga to. No? Nagkakaroon ka ng frustration. Yung iba sa inyo nagkakaroon ng frustration sa isang tao na medyo maaring meron na siyang iba or naging very cold para sa'yo. No? Sa nakikita ko dito. May mga gusto kang gawin pero nalilito ka. Kung tama ba yung destinasyon na to. Nag-aalala ka kung dapat mo pang bigyan ng isang
effort or hard work doon sa sitwasyon na yon at hindi ka makapag-decide kasi it's more on frustration. Nagdadalawang isip ka. Gusto mo nang maging maayos or andun yung sitwasyon na there's a choices sa path mo, no? Pag-isipan mong maigi, ang nakikita ko dito, whatever, kung ano man yung mga path na gusto mong tahakin o gusto mong gawin, huwag pa bigla-bigla lang. Slowly, di ba? Slowly. Yun. Pag-isipan mo maigi kung anong destiny ang gusto mo. No? Arigato namaste. God bless.